Ngayon babasahin ko po, Exodus chapter 11, verse 1 to 4. At sinabi ng Panginoon kay Moises, may isang salot pa akong dalhin kay Paraon at sa Egypto. Pagkatapos niyaon ay pahintulutan niyang kayo'y umalis dito. Pagpapahintulot niya sa inyong yumaon, ay tunay na kayo'y sama-samang palalayasin niya dito. Magsalita ka nag-ayon sa pakikinig ng bayan, at huminingi ang bawat lalaki sa kaniyang kapwa, at bawat babae sa kaniyang kapwa, nagmagahiyas na pilak, at nagmagahiyas na ginto. At pinabiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Egyptyo. Saka si Moises ay lalaking naging dakila sa lupain ng Egypto, sa paningin ng mga lingkod ni Paraon, at sa paningin ng bayan. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 11 verse 5 to 7. At mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki sa Egypto, mula sa panganay ng Paraon na papalit sa kanyang trono, hanggang sa panganay ng pinakamababang aliping babae. Mamamatay din ang lahat ng panganay ng mga hayop. Maririnig ang matinding iyakan sa buong Egypto na hindi pa nangyayari kailanman at hindi na mangyayari pang muli. Pero magiging tahimik ang mga Israelita. Kahit tahol ng aso'y walang maririnig. Sa pamamagitan nito, malalaman ninyo na iba ang pagtrato ng Panginoon sa mga Israelita at sa mga Egyptyo. Yun lang po. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 11, verse 8 to 10. And all these days servants shall come down unto me, and bow down themselves unto me, saying, Get thee out, and all the people that follow thee, and after that I will go out. And he went out from Pharaoh in a great anger. And the Lord said unto Moses, Pharaoh shall not hearken unto you, that my wonders may be multiplied in the land of Egypt. And Moses and Aaron did all the wonders before Pharaoh. And the Lord hardened Pharaoh's heart, so that he would not let the children of Israel go out of his land. Amen. Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat, at nasa chapter 11 po tayo sa Exodus. At bagamat ito'y maiksi lamang ang verses dito hanggang 10, meron po kami mga kapatiran, may mga ka-group kami na silang babasa, at kami po ay natasan na magbigay ng paliwanag, ng exhortation or reflection po, insight ayon dito sa ating nabasa dito sa chapter 11. Ito po yung ipinahayag ni Moises ang pagkamatay ng mga panganay. Ito po na yata ang pinakamasakit na mangyayari na parusa ng ating Panginoon dito sa mga taga-Ehipsyo, no? Dito po sa Paraon na sobrang tigas ang puso, no? Paminsan sa buhay din natin ganun tayo hanggat nakakaya pa natin yung mga trials, yung pagsubok sa ating buhay, pinagdadaanan sa buhay, kinakaya natin ito ng pansarili natin lakas. Hindi tayo bumabalik sa ating Panginoon, hindi tayo lumalapit, hindi tayo tumatawag. Pero paminsan, may ginagamit na daan ang ating Panginoon upang ikaw talaga ay luluhod sa Kanya, no? Paminsan yung sakit, no, doon sa sitwasyon na hirap ka na doon sa sakit. Dinanas ko po yun na nangangako ka na ako'y magpapakaibait na po, babalik ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. Ganun talagang tao. Pagka yung talagang nandun ka na sa bingit talaga na wala ka ng, alam mo na
ubos na yung iyong kalakasan, saka ka lang magsisisi, saka ka lang lalapit sa Panginoon. Ano ko po yan, experience ko yan, dinaanan ko yan. Year 2018 ng mga anak ko, halos lahat sila ay nagkaroon ng impluensya or virus po. Nung panahon na yon, malakas pa na matindi pa yung virus na yung impluensya na yon, no? Kaya nung una, unti-unti pa lang, pero kinakaya ko. Pero nung lahat na sila ay tinamaan ng sakit, lahat sila ay nakumpay, naghati kami ni Boyet ng magbabantay sa kanila. Doon, pati ako ay tinamaan na rin. Talagang luhod ako eh. Wala na, hindi ko na kaya. Doon pa lang ako lumapit at tumingin sa Panginoon at nag-pray. Ganong karamihan ng mga tao. Ganong katigas ang puso itong paraon na ito. Kaya itong ginawad ng ating Panginoon na kasama, no, lahat halos ng panganay dito ay mga mamamatay, napakasakit bilang magulang, no? Kasi sa'yo nang galing yan. Bilang tayo, no? Literal, dugo't laman mo yan. Dugo mo yan, no? Kadugo mo yan. Sa'yo nang galing, napakasakit. Makita mo nga lang na may sakit, makita mo lang magasgasan, makita mo lang mag-inaway, no? Ganun ka na nasasaktan, pero ano pa kaya? Ito, namatay. Napakasakit. Pero kung yun talaga, binigyan naman ng maraming chance ng Lord, ang paraon, hindi siya lumalapit, hindi siya nagre-repent, no? Kaya hindi natin mahadlang ang batas ng ating Panginoon. Kaya nga, pero dito naman, doon sa sitwasyon ng mga taga-Israel, kung ikaw naman ay nasasakupan ng Diyos, o ikaw naman, if you are subject to God, He will fight for you. Diba? Ganon sila pinanginaban ng ating Panginoon sa hirap na sitwasyon nila. Inahon sila, no? Naka-escape sila sa ganong kahirapan. At yung kagandahan pa dito sa verse 2, dito sabihin mo sa mga Israelita, babae man o lalaki, na humingi sila ng mga alahas na pilak o ginto sa kanilang mga kapitbahay. Ito niyo yun. Ito yung mga sinasabi na yung inipon nila, na kayamanan nila, no, mga kung ano meron sila, mga alahas man o pilak man iyon, ay binigay ng Panginoon, kinuha sa kanila at binigay din sa mga Israelita. Pero wala silang bumait sila. Kasi kung paano pinatigas ng Panginoon ng puso na paraon, gano'n naman pinalambot, no, yung mga kapitbahay ng mga Israelita, no, nakalahi niya. Kaya walang imposible sa Panginoon. Lahat yan ay masusolusyonan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi dito sa Ecclesiastes chapter 2 verse 26, dito sa verse 2, na kinuha yung pinaghirapan at binigay doon sa mga taga Israelita. God gives wisdom, knowledge, and joy to those who please Him. Joy pa nga lang, kagalakan pa nga lang, mayaman ka na niyan kapag ikaw may kagalakan. Pero ano pa to? But if a sinner become wealthy, God takes the wealth away and give it to those who please Him. Tingnan mo, yung kayamanan na inipon niya, pinaghirapan nila, ay kukunin na para ibigay ito doon sa nagbigay ng kalaguran sa kanya or nag-please sa kanya, no? Kinalugdan ng ating Panginoon. Kaya sa buhay natin, may binigay na pahinga ng ating Panginoon. 6 na araw tayo magtatrabaho at pang 7 araw ay pahinga natin yun. Pero marami pa rin talaga nagtatrabaho doon sa 7 araw dahil lagi na lang ang puso nila ay nandoon sa pera, ang puso nila ay nandoon sa kanilang trabaho. Pero kita mo yung pag ginagawa pala, sinabi nga dito, no, kukunin ng ating Panginoon yon at ibibigay doon sa na kinalugdan ng ating Panginoon or na-please ang ating Panginoon, bigyan siya ng kaluguran. Kaya pahinga-pahinga din mga kapatid. At saka sabi pa nga dito, sabi nga, no, na above your measure, akala lang natin hanggang doon lang yung bibigay sa atin ng Panginoon na blessings, no? Pero bukod sa kapayapaan, blessings, naku, bukod dyan sa panukat mo, hindi natin alam kung gaano kalaki, kalawak, at sobra-sobra pa yung panukat ng ating Panginoon, kung paano kanya pagpapalain. Kaya unahin muna natin malugod ang ating Panginoon at maging tayo, hindi natin, huwag tayo tumingin sa ibang tao na alam niyo yon yung
kaya kang pagtanggol, sinasabi hanggang kamatayan, pagtatanggol kita. Pag namatay ba yan, ano ba tayo, maliligtas ba tayo niyan? Hindi. Kasi individual tayo harap sa ating Panginoon. Yung judgment sa atin, sa individual tayo, no? Haharap doon. Kaya kapag namatay yan, parehas lang din natin, haharap din siya. Hindi niya pwedeng akuin kung ano yung iyong kasalanan. Kaya tayo ay maging magtiwala sa Panginoon. Huwag tayong panghinaan. Huwag natin hayaang manghina ang ating Panginoon Huwag natin hayaang panghinaan ang ating puso sa ating Panginoon, no? Kaya sabi dito sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Kaya nga, kahit tayo pagtanggol ng ating Panginoon, kapag ikaw ay subject to God, He will fight for you. At sabi dito sa Deuteronomy, sulat din po ito ni Moises, Deuteronomy 20, verse 1-4, do not let your heart faint, do not be afraid, and do not be trembled, be terrified because of them, for the Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemies to save you. Kaya tandaan natin, hindi ka lang pagpapalay, paprotektahan ka at pagtatanggol ka at ililigtas tayo doon sa mga aapi sa iyo, sa mga tatangka doon na hindi maganda sa iyo at sa mga taong nagbabanta pa sa iyo. Lahat yan, aksidente man yan, financial man yan, kahirapan man yan, trials man yan, pag-ibig man yan. Ako po, ang Diyos ay ipaglalaban ka ng Panginoon. Anumang sitwasyon, kahirapan meron ka. At sabi din sa Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Para po sa araw ng Lunes, tayo po ay nasa week 13 na po, day 1 ng ating devotion. At tayo po ay nasa chapter 11 na po ng Exodus. Sa pagkakataong ito, gusto ko po lang magbigay ng konting insights patungkol po dito. Kung saan ay sinasabi ng Panginoon na magpapadala na po siya ng huling salot para tuluyan na pong ilabas at payagan ng Paraon ang mga Israelites na makalabas po ng Egypt. So dito ay pinaghahanda si Moses na sabihin sa mga Israelites, binigyan siya ng instructions. At dito matatandaan po natin yung Exodus chapter 3 na kung saan una siyang binigyan ng nagpakita ang Panginoon sa kanya at sinabihan nga po si Moses na siya yung maglalabas ng mga Israelites sa Egypt. So eto na nga po, dito nga po naulit yung mga instructions na gagawin niya. So dito makikita po natin sa buhay natin kung ano man po yung ating Egypt, ano man yung ating bandage na nagtatali sa atin, kayang-kaya tayong pakawalan ng Panginoon dyan. Ano mang kahirapan yan, ano mang pong sakit yan, ano mang failure, kayang-kaya ni Lord. Dahil tandaan natin, kailangan lang po nating magtiwala. Kailangan lang nating sumunod. Huwag tayong mag-alala kung ano man ang mawawala kung ano man yung mga kahinaan natin, huwag nating tignan yun. Mag-rely tayo sa kung ano ang kayang gawin ng Panginoon. At lagi nating tatandaan, if God is with us, who can be against us? So, yun lamang po at abangan natin yung mga susunod na chapter kung ano man po yung ipapadala at gagawin ng Panginoon kung ano mang salot yan at kung paano ilalabas ang Israelites. Ang importante po at ang kasiguraduhan, mailalabas po at mailalabas ang mga Israelites dahil yun po ang pangako ng Panginoon at laging tapat ang Diyos sa kanyang mga salita at mga pangako. Yun lamang po. God bless everyone. Ang aking babasahin ngayon po ay makita sa Exodus chapter 11 verses 1-10. Ito po ang nakasabi. Sinabi ni Yahweh kay Moses, isa na lamang salot ay padala ko sa Faraon at sa buong Ehipto. At pabayaan niya kayong umalis. Hindi lamang niya pabayaan umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, babae man o lalaki, na humingi sila ng alahas na pilak
Ang masasabi ko sa Exodus 11 verse 1 to 10 ay dito natin masasabi na talagang matigas ang ulo ng Paraon. Kahit na marami ng salot na dumating, pati mga panganay na lalaki sa buong Ehipto ay namatay pagdating ng hating gabi. Ngunit si Paraon ay hindi rin pumayag na aalis ang mga Israelita. Ginawa na lahat ni Moses ang lahat ng paraan para pumayag lang si Paraon na umalis ang mga Israelita. 7 salot na ang dumating, ngunit matigas pa rin si Paraon. At gumawa ulit si Yahweh ng kababalaghan, ngunit hindi pa rin pumayag ang Paraon na umalis ang mga Israelita. Sa lupain ng Ehipto, dito natin makikita ang kabutihan ng ating Panginoon na kahit na nagmamatigas si Paraon, hindi pa rin niya pinatay, ngunit nakikinig pa rin siya sa anumang nais ni Paraon, at si Moises lang ang kanyang tagapagsalita sa nais ng mga Israelita. Yun lang po, purihin ng Diyos.